Sino nga ba ang Diyos? Ano nga kaya ang Diyos? Sa mga aralin ng Kabala, ang mga katanungang ito ay mga palatandaan ng isang taong nagnanais na maarok ang malalim at mistikong pag-unawa sa Diyos. O sinasabi ng Kabala na ang Diyos o tinatawag na Ein Sof, ang walang hanggan, ay labas sa kakayahan ng pang-unawa ng tao. Isang walang hanggan at di maaarok na lakas na walang limitasyon, anyo o hugis. Ang kabanalang ito ay naiintindihan sa Kabala na pinag-ugatan ng buong sanlikha at umiiral na labas sa time and space, unique o natatangi at walang ibang katulad at katapat na kapangyarihan. Upang maiugnay ang walang hanggang kapangyarihang ito sa tao, inilalarawan ng Kabala ang isang sistema ng Sefirot, 10 katangian kung saan ang presensya ng Diyos ay dumadaloy sa buhay, tulad ng karunungan, pangunawa, malasakit at katarungan. Isang complex structure na nakatatag kung paanong ang Diyos ay namayani at binuhay ang sanlibutan. Kaya ayon sa Kabala, ang Diyos ay isang mistikong lakas at walang hanggang presensya sa lahat ng bahagi ng buhay na gumagabay sa sangkatauhan sa pamamagitan nitong mga banal na prinsipyong bumabalot ngunit nakapaloob din sa sanlikha. Kung kaya nasasabi na ang Diyos ay kasing hulugan ng kalikasan o nature o hateva, letrang katumbas sa numero ng mga letra ng Elohim, ay pagpapahiwatig na ang kalikasan mismo, pati na ang tao na bahagi nito, ay manifestasyon ng Diyos, ng kanyang kalooban, na hindi lamang siya ang may likha na ikha ng kalikasan, kundi nakapaloob din siya sa batas at sa mga paggalaw nito na humuhugis sa patuloy na pag-inog at pag-unlad ng buong sanlibutan at umuugit sa buhay at kapalaran ng bawat isang nilalang. Upang maunawaan kung paano ito nagaganap sa buhay ng tao, pansinin na ang lahat ng bagay sa kalikasan, mula sa balangkas ng mga atoms, pati na ang kalawakan, ay kumikilos ayon sa mga prinsipyo na sumasalamin sa kalooban ng Diyos sa pananatili ng balance at sa patuloy na paglago at pagkakaisa. Kung paanong ang kalikasan ay mayroong mga seasons, cycles at pagkakaugnayan, ay gayon din ang espiritual na paglalakbay ng sangkatauhan. Na ang bawat isang nilalang ay bahagi nitong banal na pagkakahabi na nakaayon sa mga batas ng kalikasan. Kung kaya ang tao ay kailangang iayon ang kanilang mga sarili tungo sa isang makabuluhan at kasiyasyang buhay sa pamamagitan ng pagkilala na bawat bayo ng ulan at hangin sa bawat haplit ng kidlat at dagundong ng kulog na ipinadaranas sa atin, na ang pagsungit ng panahon ay katulad ng mga dago at kapaitan sa buhay na dinaranas ng isang tao na dapat pangibabawan at mahalaw ang bawat aral na dala nito, katulad ng panapanahong pagwawasto ng kalikasan sa kapaligiran at mundo. Kung pagmamasdan paanong ang kalikasan ay balanse, ang ecosystem ay maaayos, kung paanong ang bawat seasons ay tumutugon sa walang palyang pagkakasunod-sunod, ay pagpapaalala sa tao na hanapin ang balanse at kumpas ng kanyang buhay. Ibig sabihin, iayon ang kaniyang personal na layunin at mga hangarin sa pangangailangan ng komunidad, igalang ang pagkakaugnay ng lahat ng nilalang at humanay sa cycles ng kalikasan ng pagyabong at pahinga. Sa pang-araw-araw na buhay, ang pagkilala sa patterns at wisdom ng kalikasan
ay maghahatid sa tao sa isang buhay ng may pasasalamat, kababaang loob at pagiging bahagi ng mas malaki at dakilang layunin na ekspresyon ng kabanalan.